Tawag sa kanila, mga ninuno raw ng elepante na gumala na sa Pilipinas noong pang-unang panahon. Nagbubungkal ng lupa kamakailan si Ross. Hindi niya tunay na pangalan nung may nakita siyang ekstraordinaryong bato. Kakaiba raw kasi ang pattern nito. Dalawang dangkal na para siyang balangay. Yung lining lang siya, sir. Mamamangha ka na talaga, kinuha ko agad. This is an elephant ivory. I found now the biggest. Kasama sa nahukay ni Ross, ang pinaniniwalaan niyang tusk o pangil na ang haba nasa higit 1 talampakan o 1 foot. Binalot ko na siya kasi nadurog na siya. Ipinakita niya ito sa kanyang kaibigan at sa pagre-research nila sa internet, natuklasan nilang malaki ang pagkakahawig nito sa buto ng isang hayop na nabuhay sa mundo 11 million years na ang nakakaraan. Ninuno ito ng mga elepante, mas mahaba at patagilid ang tusks na umaabot hanggang 10 feet. Ang tawag dito, stegodon. Ang mga stegodon nabuhay sa Africa, North America at ilang bahagi ng Asia. Kinukumpara din ito sa mga present day o mga modern elephants natin. Malamang sila din ay nag-swim across the seas para makarating sa ating mga island. Baka din nagkaubusan din ng pagkain or else meron talagang predator na malamang ay tinalo sila. Taong 1987, nahukay ang sinasabing ngipin, buto at Diyos ng Stegodon sa Antipolo, Rizal. Taong 2014 naman, nung nahukay sa ekspedisyong isinagawa ng National Museum ang buto na pinaniniwalaang mula sa paa ng Stegodon sa Rizal, Kalinga Province. Sa Museo de Oro naman sa Cagayan de Oro, nakadisplay ang bahagi ng mga buto at tusk ng Stegodon na nahukay sa bayan ng Lagindingan taong 2010. A landowner from Barangay Sinay discovered several bones and believe it to be prehistoric. I understand it's identified as Luzonensis, no? Sa amin naman Mindanensis. It just means migration was widespread during the late Ice Age period. Ngunit sa naghahanap sa buong kalansay ng Stegodon, makikita ito sa Gansu Provincial Museum sa Lanzhou, sa China. Samantala, mas lalong lumakas ang hinala ni Ross na sa Stegodon ang kanyang hawak, lalo't sa kanila ring pagsisiyasat. Ang unang fossil ng Stegodon na nadiskubre sa Pilipinas taong 1973, nahukay sa boundary ng mga probinsya ng Kalinga at Cagayan, malapit sa lugar kung saan din daw natagpuan ni Ross ang mga bagong diskubring buto. See this one? It's an elephant. Kung sakali raw na mapatunayang sa Stegodon nga ang kanyang nahukay, plano raw niya itong ibenta. Sa offer ko sa online, sir, inuwan ko siya ng 300,000. Sa black market daw kasi, umaabot sa 55,000 hanggang 275,000 pesos. Depende sa kondisyon. Kaya ang mga ganitong fossil, mainit sa mata ng mga kolektor. Katulad ni Nilo, hindi niya tunay na pangalan. Nahilig ako sa pangungulekta ng fossil, para sa akin, mga hidden treasure na hindi na-appreciate ng mga tao. Yung nababasa ko sa libro, so totoo siya. Katunayan, meron si Nilo na fossilized megalodon shark tooth mula Quezon at Bohol, ammonite at trilobite fossil mula sa Japan, at woolly mammoth hair at tusk na nagmula raw sa Russia. Siguro ang i-offer ko $1,000 na halaga, so nasa 50,000 pesos siya. Ang gusto ko lang kasi magkaroon ako ng example, yung molar tsaka yung dulo lang ng tusk. Kadalasang purpose ng fossil sa aming mga collector, display. Bala ko siyang ipa-register sa National Museum as cultural properties. This is an elephant ivory. I found now the biggest. Kung sakaling maibenta ni Ross ang mga buto, maipapagamot na raw niya ang kanyang ama na may katarata. Pero na rin nag-transact sa akin na nag-okay na yung buyer. Sila po yung mismong pupunta dito sa lokasyon ko. Dahil dito nga lang sa pandemya, hindi niya magawang mag-travel. Naasahan ng magsasakang si Ross na hindi lang mais ang makukuha niya sa tinataniman niyang lupa sa Cagayan, kundi mga buto at pangil na sa kanyang tingin galing sa ninuno ng elepante na nabuhay sa mundo milyon-milyong taon na ang nakakaraan.
ang Stegodon. Sa offer ko sa online, sir, inuwan ko siya ng 300,000. Sa pamagitan ng ipinadala naming litrato at video, sinuri ito ni Dr. Alisa Peleo Alampay, paleontologist ng UP National Institute of Geological Sciences. Based dun sa mga pictures na pinakita sa akin, malamang siya ay Stegodon. Thus, the fact na merong kasamang tusk, lalo pang nagpapatibay na siya ay malamang member nga ng elephant family. Sa itsura ng molar, it looks the same as the molars that we found also in Antipolo. Priceless in the sense that fossils of this kind are quite difficult also to find. Pero paglilinaw niya, kinakailangan pang sumailalim ng sample sa samut-saring tests. Hindi ko pwedeng sabihin na for sure siya ay Stegodon at siya ay fossil na nahanap kasi nga hindi ko naman siya nahawakan. Ang pinaka-importante ay makita ang specimen. Importante din yung makita yung pinanggalingan nitong mga fossils. Gayunman, paalala ng National Museum of the Philippines, ang fossils dapat itinuturn over sa pamahalaan. Ang value ng mga archaeological finds ay hindi pang personal. Hindi ka pwedeng maghukay nang hindi ka sumasangguni sa National Museum of the Philippines. Kung may makita kayong mga ganyang mga buto, isangguni nyo kaagad sa National Museum. Keep ko na lang siya. May gusto mag-interest na pag-aralan. Hindi naman siguro ako magdadamot kasi sila yung nakakalam kung paano pa may contribute nga sa history ng Pilipinas. This is an elephant ivory. Kung magkataon, ang nahukay ni Ross, hindi lang magbibigay ng material na kayamanan, kundi kayamanan din para sa kasaysayan. Thank you so much.